Binigyang diin muli sa pagdinig ng Komite ng Senado na hindi dapat mga customer ang sumasalo sa system loss charges o yung bayad sa nawawalang kuryente habang dumadaloy sa mga kawad. Sang-ayon diyan ng Department of Energy at National Electrification Administration. Pero hindi raw dapat biglaan ang pag-aalis nito sa electricity bill. May unang balita, si Bea Pinlac. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy sa mga panukalang alisin o bawasan ang pagbabayad ng mga consumer sa system loss sa kuryente, sinabi mismo ni Senate President Win Gatchalian na ang mga distribution facilities gaya ng Meralco ang may kakayahang magbaba ng nawawalang kuryente, kaya sila dapat ang magbayad nito. Kung sino ang accountable sa pagbaba ng system loss, dapat siya ang sumalo ng system loss. Alam ko ang system loss ay inherent yan. Hindi matatanggal yan sa pag-transmit ng kuryente. Pero ang dapat nating tanungin ay sino ba ang mayroong kapangyarihan na babaan yan? Punto niya, maaaring ibaba ang system loss ng mga distribution facility o DU sa pamamagitan ng teknolohiya. Walang incentive si DU or walang pressure si DU na ayusin ni Metro, mag-invest sa infrastructure dahil nga pinapasa lahat sa consumer. So we want to change that philosophy. Sang-ayon ng Department of Energy at National Electrification Administration na dapat tanggalin ang system loss sa electricity bill ng mga consumer. Pero babala nila, hindi ito dapat gawin ng biglaan dahil magkakaproblema ang maliliit na electric cooperative o EC. We anticipate that the Senate and the Congress will decide to immediately implement the removal of the system loss. Ang ibig sabihin po nito ay mas maraming electric cooperative ang magkakaproblema financially. In fact, from 30 ECs, 78 ECs will be affected by this. Kaya naglatag ang NEA ng plano. Gusto nitong matutukan ang pagsugpo sa pagnanakaw ng kuryente. Sa datos ng PNP, mula noong 2022, wala pang 800 ang naaaresto dahil sa pagnanakaw at pagbebenta ng kuryente. At 21 pa lang dyan ang nako-convict. Gusto namin pag-aralan ng ERC na instead na si consumer is bearing the cost, it should be the DU bearing the cost so that mapwersa siya mag-invest in better infrastructure and maintenance. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, hindi na kailangan ng batas para tanggalin ang buwis of value-added tax sa system loss. Ang Energy Regulatory Commission may draft resolution na raw para dyan na ikinonsulta na nila sa Bureau of Internal Revenue. So, by billing po ng September, wala na po yung VAT na yan sa bills po na nationwide ng mga kababayan natin, VAT sa systems loss. Kung sa effectivity po ng aming magiging resolution at ng sa BIR, maaari po itong mangyari sa September. Pero hindi masabi kung kailan talaga ito mararamdaman ng mga consumer. Pero po yung actual na implementasyon, dahil hihirit po ang mga distribution utilities, nakakailangan nilang baguhin yung kanilang mga billing software at yung kanilang billing. Nang sa ganon ay maiakma ito dun sa kung ano ang lalamanin noong RMC kung paano may reflect yung removal ng VAT on system loss. Ito ang unang balita. Bea Pinlac, GMA News.